Pinalaya sa sariling tahanan habang nagdurugo at nagluluksa sa pagkawala ng kanyang unang anak, habang ang asawa at kabit ay nagdiriwang sa kabilang kwarto. "Malas ka, Mireya, wala kang kwentang asawa!" sigaw ni Carlo. Ngunit ang pinaluhod sa putik noon, siya ring babalik bilang nag-iisang reyna na dudurog sa kanilang kahambugan ngayon. Paano naging lason ang dating matamis na pag-ibig at paano babangon ang isang inang ninakawan ng lahat? Pinalaya sa sariling tahanan habang nagdurugo at nagluluksa sa pagkawala ng kanyang unang anak, habang ang asawa at kabit ay nagdiriwang sa kabilang kwarto. "Malas ka, Mireya, wala kang kwentang asawa!" Yon ang huling panlalait ni Carlo. Ngunit ang inang pinaluhod sa putik noon, siya ring babalik bilang nag-iisang reyna na dudurog sa kanilang kahambugan ngayon. Paano naging lason ang dating matamis na pag-ibig at paano babangon ang isang pusong ninakawan ng lahat? Kailan mo ba hihiwalayan ang asawa mong iyon, Carlo? Naiinip na ako. At paano kung malaman niyang ako ang gusto mong bigyan ng apelyido mo at hindi ang batang dinadala niya? Ang mga salitang iyon ay tumarak na parang mga patalim sa dibdib ni Isabela Mireya. Nakatayo siya sa labas ng nakawangwang na pinto ng opisina ng kanyang asawa. Ang isang kamay niya ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan na 6 na buwang nagdadalang tao, habang ang kabila ay maingat na may hawak na tray. Nakapatong doon ang paboritong tsaan ni Carlo at ang plansadong sando na ipapasuot sana niya sa mahalagang pagpupulong bukas. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang tray ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak at tuluyang bumagsak sa sahig, kasabay ng pagkabasag ng porselanang tasa na mabilis nagkalat sa makapal na karpet. Walang luhang pumatak sa unang sandali. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mireya. Isang nakasusulasok na panikip ng lalamunan ang pumigil sa kanyang paghinga, habang ang pawamanhid ay gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang nanginghinig na balikat. Hindi siya sumigaw. Ang pinakamasiding kirot ay hindi nagagawa sa ingay, kundi sa isang katahimikang unti-unting pumapatay sa kaluluwa. Ang silid na dati niyang itinuturing na kanlungan ay biglang naging isang dayuhang lugar na puno ng nakakalasong hangin. Sa pamamagitan ng natitirang lakas, itinulak ni Mireya ang pinto. Bumungad sa kanya ang hindi maikakailang katotohanan. Nakaupo si Carlo sa kanyang silya, habang si Lineta ay walang kahihiyang nakakandong dito. Ang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ng kanyang asawa. Nang magtama ang kanilang mga paningin, walang mababakas na takot o hiya sa mukha ng babae. Bagkus, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Mabilis na napatayo si Carlo, bakas ang matinding pagkataranta sa kanyang pamumutla habang sinusubukang ayusin ang gusot niyang damit. "Mireya, let me explain. Hindi ito katulad ng iniisip mo." Ang nanginginig, ngunit duwag na palusot ng lalaking pinag-alaya niya ng buong buhay niya. Bago pa man siya makasagot, mayabang na humakbang si Lineta palapit sa kanya. "Bakit ba kailangan pa nating magtago, Carlo? Tutal nandito na rin siya, tapatin mo na. Sabihin mo sa kanya na ako ang mahal mo at matagal ka nang nasasakal sa pagiging pabigat niya." Ang pamamanhid ni Mireya ay unti-unting napalitan ng isang umaapaw na puot at pagkadurog. "Paano mo nagawa ito sa amin, Carlo? Matapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? Sa kumpanyang yan?" Garalgal ang kanyang tinig. Bawat salita ay may kasamang hapdi na tumatagos hanggang buto. Wala kang naiambag, kundi ang maging alalay ng nanay niya. Natatawang pang-iinsulto ni Lineta sabay tulak ng marahas sa balikat ni Mireya. "Kahit ang batang nasa tiyan mo, sigurado ka bang magugustuhan ni Doña Carmen? Wala kang kwenta, Mireya." Ang mapanlait na panduduro ni Lineta ay nagpaigting sa natitirang pagtatanggol ni Mireya. Iniangat niya ang kanyang kamay upang itulak palayo ang babaeng lapastangan. Ngunit bago pang mandumapo ang kanyang palad, mabilis na pumagitna si Carlo. Sa isang bulag na pagtatanggol sa kanyang kabit,
Malakas niyang itinulak si Mireya upang ilayo ito kay Lineta. Wala sa isip ni Carlo ang hagdanan na nasa likuran lamang ang kanyang asawa. Nawala ng balanse si Mireya. Tila bumagal ang oras habang ang kanyang katawan ay nahulog pabalik. Ang mga kamay ay walang awang humahagilap ng hangin. Ang bawat pagtama ng kanyang likod at baywang sa matitigas na baitang ng hagdan ay naghatid ng matinding pasakit na pumunit sa kanyang kamalayan. Ang huling bumagsak ay ang kanyang katawan sa malamig na sahig ng ibabang palapag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ng bahagya, nakita niya ang sariling nang inginig na kamay na pilit inilalapat sa kanyang tiyan na ngayon ay dinudurog ng isang nakapanging ilabot na sakit. Isang maligamgam na likido ang unti-unting kumalat sa kanyang hita, binabasa ang puti niyang bestida. Tumingala siya, umaasang makikita ang asawang bababa upang tulungan siya, ngunit ang nasaksihan niya ay ang mahigpit na pagyakap ni Carlo kay Lineta na nagkukunwaring natakot habang siya ay iniiwan sa sahig na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ang malamig na tingin ng kanyang biyenang si Doña Carmen na nakatayo malapit sa tuktok ng hagdan at walang emosyong nanonood sa kanyang paghihingalo. Ang huling imaheng nakaukit sa kanyang isipan bago siya lamunin ng dilim. Ang susunod na namalayan ni Mireya ay ang nakabibinging katahimikan ng isang puting silid at ang malamig na liwanag na sumisilaw sa kanyang paningin. Mabigat ang kanyang mga talukap, ngunit ang unang hinanap ng kanyang nanginginig na kamay ay ang kanyang sinapupunan. Wala na ang maumbok at buhay na hugis na iyon. Ang natira ay isang patag at walang buhay na kalungkutan. Isang babaeng nakaputi ang lumapit sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay puno ng awa, ngunit nagdadala ng pinakamalupit na sumpa. Kumpleto na po ang raspa, misis. Ikinalulungkot ko, ngunit wala na po ang baby ninyo. Ang pahayag na yon ay sumaksak ng paulit-ulit sa kanyang puso. Sa gitna ng kapirasong buhay na natitira sa kanya, isang mapait na talong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, habang ang luha ay tuloy-tuloy na umaagos. Paano pa siya hihinga kung ang tanging dahilan ng kanyang paglaban ay inagaw na ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng lubos? Ang mabigat na pinto ng kwarto sa ospital ay dahan-dahang itinulak papasok, nagdadala ng isang malamig na hangin na tila dumampi sa manhid na balat ni Mireya. Pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mga hakbang ay nagpapakita ng awtoridad at kawalan ng pakialam sa kalagayan ng kanyang manugang. Sa likuran ng matanda ay ang doktor na nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng pasyenteng nawala ng anak. Walang anumang bakas ng pagluluksa sa mukha ng biyena ni Mireya. Bagkus ay isang matalim na pagkadismaya ang nakaguhit sa mga labi nito. Inihagis ng matanda ang isang manipis na folder sa paanan ni Mireya. Tumama ang gilid nito sa malamig na bakal ng higaan. Pirmahan mo na ang discharge papers na yan ngayon din. Utos ni Doña Carmen. Ang boses ay punong-puno ng pagkasuklam. Sinabi ko na sa doktor na ilagay sa record na nadulas ka sa hagdan dahil sa sarili mong kapabayaan. Isang aksidente dahil sa katangahan mo, maliwanag. Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan ng mga Villanueva dahil lang sa pagiging iresponsabe mong ina. Isang tuyong paghikbi ang pumunit sa lalamunan ni Mireya bago pa man siya makasagot upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang katotohanan ng brutal na pagtulak sa kanya. Lumitaw mula sa likuran ang isang figura na nagpasikip lalo sa kanyang paghinga. Si Lineta. Maayos ang buhok nito. Ang mukha ay nakapulbos at may pulang lipstick. Tila ba nagdiriwang sa gitna ng isang burol? Walang pasabing inilapag ni Lineta ang isang itim at puting larawan ng ultrasound sa mismong kandungan ni Mireya. Look at that, Mireya. 6 na linggo pa lang. Pero sabi ng doktor, malakas ang kapit ng baby ko. At higit sa lahat, lalaki ang ipinagbubuntis ko. Tagapagmana ng mga Villanueva, hindi tulad ng naging kapalaran mo. Wika ni Lineta na may kasamang malapad at nakakalasong ngiti.
Ang mga daliri ni Mireya ay nanginginig na napakuyom sa kumot. Tiningala niya ang kanyang asawang si Carlo na nakatayo lamang sa isang madilim na sulok ng kwarto. Ang mga kamay ay nakapamulsa at ang paningin ay nakapako sa sahig. Ang kanyang katahimikan ay isang patalim na patuloy na humihiwa sa natitirang tiwala ni Mireya. Wala ka talagang kwenta mula pa noong umpisa. Patuloy ni Doña Carmen, tinuturo ang mukha ni Mireya. Kinuha ka namin mula sa putikan sa Bohol. Binigyan ng trabaho ang tatay mong patay gutom. Utang na loob mo sa amin ang buong buhay mo. Tapos ngayon, pati sarili mong apo ko, hindi mo nainggatan. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Umalis ka na sa pamamahay ko. Hindi inalintana ni Mireya ang hapdi ng kanyang sariwang sugat sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Inalis niya ang kumot, inilapat ang mga nanginghinig na paa sa malamig na sahig, at sa isang iglap, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa harapan ng kanyang asawa. Hindi siya lumuluhod para magmakaawa ng pagmamahal. Lumuluhod siya para hingin ang hustisya ng anak na ipinagkait sa kanya. Hinihingal at basag ang boses. Tumingala siya kay Carlo. Carlo, parang awa mo na, pinatay niyo ang anak natin. Sabihin mo ang totoo sa mama mo. Itinulak mo ako para protektahan ang kabit mo. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Mireya ay may kasamang matinding pighati na kayang dumurog ng kahit na sinong may pusong bato. Ngunit unti-unting inilihis ni Carlo ang kanyang paningin. Tinalikuran niya ang kanyang asawang nakadapa sa sahig. It was an accident, Mireya. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Tanggapin na lang natin na hindi para sa atin ang batang iyon. Just leave. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kaluluwa ni Isabela Mireya. Bumangon siya nang walang katulong. Ang mga tuhod ay nanghihina. Ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nawala ng luha at napalitan ng isang malamig at nakakabinging kahungkagan. Ilang oras matapos siyang kaladgarin palabas ng ospital, natagpuan niya ang sarili sa loob ng kwarto sa mansyon na dati niyang tinatawag na tahanan. Tahimik niyang inilagay ang ilang lumang damit sa isang sako-sakong bagahe. Wala siyang kinuha ni isang mamahaling alahas o damit na binili ng mga Villanueva. Bago niya tuluyang isara ang bag, nahagip ng kanyang paningin ang isang kapirasong sinulid mula sa nakabukas na kahon. Ito ang munting medyas na hindi pa niya tapos ipagkait para sa kanyang anghel. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kunin niya ito. Maingat na inilagay sa ilalim ng kanyang damit. Itinatapat sa mismong tapat ng kanyang nagdurugong puso upang bigyan ng init ang tanging alaala ng kanyang anak sa gitna ng malupit na mundo. Ang malamig na ulan ay walang awang bumuhos mula sa madilim na kalangitan nang tuluyan siyang lumabas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Binabasa ng ulan ang kanyang manipis na damit at ang kanyang sugatang katawan, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagtataboy na kanyang naranasan. Habang siya ay naglalakad ng walang direksyon sa gilid ng kalsada, sa isang madilim na eskinita sa di kalayuan, ang mga ilaw ng isang itim na sasakyan ay tahimik na nakamasid sa kanyang pag-alis. Ang makina nito ay naglalabas ng banayad na pagyanig sa kalsada, isang tahimik na saksi sa pagbagsak ng isang reyna, ngunit walang sinuman ang bumaba mula sa sasakyan upang sumaklolo sa kanya. Patuloy sa paglalakad si Mireya hanggang sa marating niya ang dulo ng isang luma at madilim na pantalan. Ang hangin ay amoy kalawang at maalat na tubig. Huminto siya sa mismong gilid ng semento kung saan ang maitim at nag-aalab na alo ng dagat sa ibaba ay tila tinatawang ang kanyang pangalan. Ang sakit sa kanyang dibdib at sinapupunan ay hindi na kayang tiisin. Pumikit siya. Hinahayaan ang malakas na hangin na itulak ang kanyang mahinang katawan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang nawawala ng balanse. Ang kanyang bigat ay unti-unting nakasandal sa kawalan ng bangin. Susuko na ba siya sa kadiliman upang makapiling ang kanyang anak? Bago tuluyang mahulog ang kanyang katawan, ang malalim at mahabang ugong ng isang papalapit na barko ay dumaan sa hangin at bumasag sa katahimikan ng gabi.
nagdadala ng isang pamilyar na kurot sa kanyang namamanhid na kamalayan. Ang mahaba at mababang ugong ng barkong pangkalakal ay gumuhit sa makapal na hamog ng madaling araw, pumuputol sa nakabibinging panawagan ng kamatayan sa isipan ni Mireya. Kasabay ng paghampas ng maalat na hangin sa kanyang mukha ay ang biglaang paghapdi ng kanyang tiyan, isang malupit na paalala na mayroon pa siyang natitirang dahilan upang huminga. Umatras siya mula sa madulas na gilid ng pantalan. Ang kanyang nanginginig na mga tuhod ay bumagsak sa magaspang na semento habang mahigpit niyang idinidiin sa kanyang dibdib ang munting medyas ng kanyang yumaong anak. Sa ilalim ng naglalahong buwan, hinayaan niya ang sariling damhin ang lahat ng galit, pangungulila at pagtataksil na ibinato sa kanya ng tadhana. Ngunit sa pagtulo ng kanyang mga huling luha, isang matibay na desisyon ang nabuo sa kanyang naghihingalong puso. Hindi siya mamamatay ng ganito. Hindi niya hahayaang maging isang malungkot na alaala na lamang ang kanyang pangalan habang ang mga taong sumira sa kanya ay patuloy na nagpapakasaya. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakatayo siya sa harap ng isang maliit at madilim na sanglaan sa gilid ng palengke. Walang pag-aalinlangang hinubad niya ang diamanteng singsing na minsan ay naging simbolo ng walang hanggang sumpaan nila ni Carlo. Ibinigay niya ito sa nagbabantay kapalit ng ilang nakatiklop na pera. Hindi na mahalaga kung gaano kababa ang naging halaga nito. Para sa kanya, ang perang hawak niya ngayon ang magiging tulay upang tuluyan niyang putulin ang nakaraan. Gamit ang halagang yon, umupa siya ng isang maliit at tagpitagting kwarto sa isang eskinita na hindi naabot ng sikat ng araw. Nang tanungin ng matandang may-ari ng paupahan kung ano ang kanyang pangalan, huminga siya ng malalim at iniwan ang mahinang babaeng nagngangalang Isabela Mireya. Mula sa araw na iyon, siya na si Maya. Nagsimula ang kanyang bagong buhay sa pagbili ng mga pinakamurang sangkap sa palengke. Sa loob ng kanyang masikip at umuusok na kusina, natagpuan ni Maya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang ritual ng mabilis at pantay na paghihiwa ng bawang at sibuyas ay lumika ng isang payapang galaw sa ibabaw ng lumang sangkalan. Tila unti-unting tinatapyas ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bango ng toyo, suka, at paminta na naghahalo sa kumukulong mantika ay pumailan lang palabas ng kanyang bintana, gumigising sa mga natutulog pang kapitbahay. Sa paghahalo niya ng karne sa lumang kaldero, inibuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at pangarap na hindi niya naibigay sa kanyang anak. Ang bawat lutuin ay naging isang tahimik na panalangin ng pagbangon. Bago magtanghali, bit-bit ni Maya ang isang malaking basket na puno ng mga nakabalot na kanin at adobo patungo sa maingay na daungan. Pinilit niyang lunukin ang anumang natitirang hiya at takot sa kanyang sistema. Nilapitan niya ang mga pahingang trabahador na pawisan at pagod mula sa pagbubuhat ng kargamento. Nang una ay tiningnan lamang nila ang kanyang dalang pagkain ng may pagdududa. Ngunit nang buksan niya ang lalagyan, ang linamnam ng sarsa ay mabilis na nang akit sa kanilang mga sikmura. "Magkano ba yan, misis? Sana naman nakakabusog yan." Tanong ng isang lalaking may makapal na tuwalya sa balikat. Ngumiti si Maya ng bahagya at inabot ang mainit na balot ng pagkain. Nang matikman ng mga trabahador ang kanyang adobo, natigilan sila. Ang saktong alat at asim ng karne ay nagdala ng pakiramdam ng isang mainit na tahanan na matagal na nilang hindi nauuwian. Mabilis na naubos ang kanyang paninda. Inabot ng unang bumili ang ilang gusot na pera at maiinyoy na barya sa palad ni Maya. Habang naglalakad pabalik, huminto si Maya sa isang sulok upang bilangin ang kanyang kinita. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa paghawak ng mga mamahaling tela at saa sa mansyon, ay marahang nag-unat sa mga madudulas at mamantikang barya. Tinitigan niya ang mga ito habang ang paningin niya ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-iyak ay hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang napakatamis na tagumpay. Kinaya niya.
Nabuhay siya ng walang Carlo at walang pamilya Villanueva. Isang balisay at pagod maniti ang sumilay sa kanyang mga labi habang yakap-yakap niya ang kumitang basket. Ngunit ang munting kaligayahang iyon ay mabilis na naputol. Hinarang siya ng 3 lalaking nababalot ng amoy ng alak at usok. Ang kanilang mga paningin ay puno ng malisya at pananakot. Sila ang mga kinatatakutang sanggano na nang-onolekta ng buwis sa mga maliliit na manininda sa pantalan. Aba, may bagong mukha dito. Hindi ka pwedeng magbenta sa teritoryo namin ng walang porsyento. Banta ng pinuno nila habang itinutulak ang balikat ni Maya. Wala na po akong pera. Ipapambili ko pa po ito ng bigas bukas. Parang awaan niyo na. Pakiusap ni Maya. Mahigpit na niyayakap ang kanyang pinaghirapan. Sa halip na maawa, isang marahas na sipa ang pinakawala ng lalaki patama sa basket na hawak ni Maya. Ang natitirang lalagyan ng ulam at ang mga butil ng kanin ay sumabog at gumulong sa maputik na kalsada. Ang hirap, pawis at pag-asa ni Maya para sa araw na yon ay nauwi sa basura. Unti-unting napaluhod si Maya sa magaspang na lupa. Pilit niyang pinulot ang mga nadumihang butil ng kanin gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang buong katawan ay yumayanig sa matinding kaawa-awa at kawalan ng kalaban-laban. Habang nakayuko at nilalamon ng kalungkutan ang kanyang kaluluwa sa gitna ng inosenteng alikabok, isang mahabang anino ang biglang tumakip sa sikat ng araw na tumatama sa kanya. Isang pares ng napakakintab na sapatos na gawa sa mamahaling itim na balat ang huminto sa mismong harapan ng kanyang mga nang-inginig na kamay. Ang awtoridad na dala ng mga hakbang ng estrangerong iyon ay nagpatigil maging sa mga mapang-aping sanggano. Tumingala si Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Naghihintay kung ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang bagong panganib o ang kasagutan sa kanyang mga panalangin. Hindi nakakilos si Maya mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mamahaling sapatos na tila hindi nababagay sa maruming sementong iyon. Dahan-dahan siyang tumingala at bumungad sa kanya ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng plansadong puting polo at itim na slacks. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit kalmado, at sa likod na makapal nitong salamin ay may mga matang matalas at puno ng talino. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang lalaking ito. Siya si Attorney Gabriel Santillanes, ang pinakabatang abogado sa legal department ng Villanueva Shipping Lines. May problema ba dito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat na nagpatigil sa pangtawa ng mga sanggano. Wala kang pakialam dito, boss. Teritoryo namin to. Mayabang na sagot ng pinuno ng mga ito, ngunit baka sa kanyang kilos ang bahagyang pag-atras. Hindi pinansin ni Gabriel ang banta. Tumingin siya sa nakakalat na pagkain sa lupa at pagkatapos ay sa umiiyak na muka ni Maya. Ang pangingikil. Sa ilalim ng Revised Penal Code ay isang krimen na may parusang pagkabilanggo. At kung may kasama itong pananakit o pagbabanta, maaari itong ituring na robbery with intimidation. Gusto niyo bang pag-usapan natin ito sa pinakamalapit na presinto? Ang mga salitang krimen at pagkabilanggo ay nagdulot ng agarang takot sa mga sanggano. Nagkatinginan sila at walang imik na mabilis na tumalikod at naglakad palayo, tila mga asong napagalitan. Nang tuluyan ang nawala ang panganib, ibinaling ni Gabriel ang kanyang buong atensyon sa babaeng nasa lupa pa rin. Dahan-dahan siyang lumuhod upang maging kapantay nito. Miss, ayos ka lang ba? Malumanay niyang tanong. Nagulat si Maya. Sa loob ng halos 1 taon niyang pagtatrabaho sa kumpanya, nakikita niya si Attorney Santillanes sa mga pagpupulong, ngunit ni minsan ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Agad siyang napayuko, nahihiya sa kanyang marunghis na anyo at sa kaawa-awa niyang kalagayan. Oo po sir, ayos lang po ako. Salamat po.
Tinulungan siya ni Gabriel nga tumayo. Sa pagtayo ni Maya, isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata ang nagpatigil sa abogado. Ginang? Mireya? Ang pagbanggit sa kanyang dating pangalan ay nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ni Maya. Mabilis siyang umiling. Nagkakamali po kayo, sir. Maya po ang pangalan ko. Natigilan si Gabriel ng ilang sandali. Pinag-aralan ang mukha ni Maya. Pagkatapos ay isang banayad na pag-unawa ang dumaan sa kanyang mga mata. Tumanggo siya. Kung gayon, ikinalulugod kitang makilala, Maya. Ang paraan ng pagbigkas niya sa kanyang bagong pangalan ay puno ng paggalang, walang bahid ng paghuhusga. Tila bahagyang gumaan ang bigat sa dibdib ni Maya. Tinulungan siya ni Gabriel na pulutin ang mga natapon niyang gamit. Upang maibalik ang pabor, niyaya niya ito sa kanyang maliit na pwesto hindi kalayuan. Sa gitna ng kanyang mga lumang kaldero, nagtimpla si Maya ng isang tasa ng mainit na kape gamit ang isang lumang pansala. Inabot niya ito kay Gabriel na may kasamang pag-aalinlangan. Pasensya na po kayo, sir. Ito lang po ang kaya kong ialok bilang pasasalamat. Kinuha ito ni Gabriel at marahang hinipan bago inumin. Sa unang panghigop, napangiti ito. Isang tunay at hindi pilit na ngiti. Mas masarap pa ito sa alinmang mamahaling kape sa syudad. Papuri niya na nagdulot ng bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Maya. Ang simpleng papuring iyon ay tila musika sa kanyang pandinig matapos ang mahabang panahon ng panlalait. Habang nag-uusap sila ng mga walang kabuluhang bagay, napansin ni Gabriel ang isang maliit na dumi ng uling sa pisngi ni Maya. Marahil ay mula ito sa pagpapadingas niya ng apoy kaninang umaga. Walang pag-aalinlangan, ngunit may buong pag-iingat, itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang pinunasan ang dumi. Ang biglaang pagdampi ng kanyang mainit na balat sa pisngi ni Maya ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Napalunok siya. Hindi magawang salubungin ang mga mata ng abogado. Agad namang binawi ni Gabriel ang kanyang kamay. Tila napansin ang epekto nito sa dalaga. Hindi nagtagal. Nagpaalam na rin si Gabriel. Ngunit bago umalis, iniwan niya ang isang maliit at puting business card sa ibabaw ng kanyang pinag-inuman. Kung sakaling bumalik sila, o kung may kailangan ka ng anumang tulong na legal, huwag kang mag-atubiling tawagan ako, Maya. Sinunda ni Maya ng tingin ang papalayong likod ni Gabriel. Hawak ang munting piraso ng papel na tila isang pangako ng kaligtasan. Nang gabing yon, habang abala siya sa paghahanda ng kanyang paninda para bukas, mula sa siwang ng kanyang bintana ay natanaw niya ang isang pamilyar na eksena sa madilim na eskinita. Ang tatlong sangganong nanakot sa kanya kanina ay kausap ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng isang mamahaling sasakyan. Hindi niya maaninag ang mukha ng babae, ngunit ang hubog ng katawan nito, ang eleganteng paraan ng pagkakatayo at ang kislap ng alahas sa leeg nito ay sapat na upang maghatid ng malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Nakita niya kung paano inabutan ng babae ng isang makapal na sobre ang mga lalaki bago ito mabilis na pumasok sa sasakyan at humarurot paalis sa dilim. Hindi na kailangan pang hulaan ni Maya kung sino ang babaeng iyon. Ang tindig, ang buhok, ang paraan ng pagdadala ng damit. Lahat ay sumisigaw sa pangalan ni Lynetta Valmoren. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran, ngunit mabilis itong napalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung inaakala ni Lynetta na kaya siyang patumbahin ng ganito kadali, nagkakamali ito. Ang apoy na sinindihan ng kanilang pagtataksil ay siya na ngayong magiging liwanag niya sa gitna ng kadiliman. Ang sumunod na mga linggo ay naging patunay ng kanyang katatagan. Ang kusina ni Maya ay hindi na lamang isang maliit na pwesto, kundi isang masiglang komunidad. Sumama sa kanya si Aling Nita, isang biyudang nilayasan ng mga anak na siyang naging eksperto sa paghihiwa ng mga gulay. Dumating din si Beth,
Isang dalagang ina na tumakas sa mapang-abusong asawa na may angking bilis sa pagbabalot ng pagkain. Ang kanilang munting kusina ay napuno ng tunog ng sabay-sabay na pagtatad sa mga sangkalan, ang banayad na pag-init ng mantika sa kawali, at higit sa lahat, ang halahakan na matagal lang ipinagkait sa kanilang mga buhay. Ang bango ng nilulutong pagkain ay kumakalat sa buong eskinita, isang paanyaya ng pag-asa. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, ang palasyo ng mga Villanueva ay nabubulok mula sa loob. Ang halimuyak ng mga mamahaling pabango ay hindi kayang pagtakpan ang amoy ng nabubulok na relasyon. Isang umaga, padabog na itinulak ni Lineta ang isang platong puno ng croissants at imported na keso. Ano ba to? Paulit-ulit na lang. Hindi niyo ba alam na ayoko ng tinapay sa umaga? Sigaw niya sa isang kasambahay na nakayuko sa takot. Mula sa ikalawang palapag, isang mahinang iyak ng sanggol ang nagsimulang marinig. Patahimikin niyo ang batang yan. Nakakarindi. Yaya, dalhin mo sa labas. Now na! Utos niya, sabay talikod upang pagmasdan ang kanyang mga bagong biling sapatos. Hindi niya pinansin ang sariling anak na parang isang istorbo lamang. Sa kanyang silid, narinig ni Doña Carmen ang kaguluhan. Isang tuyong pag-ubo ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang ubo na tila lalong lumalala sa bawat araw. Ang dating matikas niyang tindig ay ngayoy medyo hukot na. Tinawag niya ang bagong kusinera at nag-utos. Ngunit nang iabot sa kanya ang isang mangkok ng sopas na may kakaibang pangalan, mas lalo lamang siyang nainis. Hindi ito ang gusto ko. Ang gusto ko ay yung sinigang na maasim. Yung lutong bahay. Yung luto nung dati. Hindi niya magawang banggitin ang pangalan ni Mireya. Habang nakaupo sa kanyang silya, napadako ang tingin ni Doña Carmen sa isang maliit at maitim na marka sa gilid ng mamahaling carpet. Ang bakas ng pagkasunog mula sa plansang nabitawan ni Mireya noong gabing yon. Isang mabilis na alaala ng pag-aalaga ng dati niyang manugang ang dumaan sa kanyang isipan, isang kurot ng panghihinayang na mabilis niyang iwinaksi at pinalitan ng karaniwang pagkasuklam. Sa gusali ng Villanueva Shipping Lines, ang nabubulok na estado ng kanilang tahanan ay nagsisimula ng umabot sa kanilang negosyo. Nasa gitna ng isang mahalagang pagpupulong si Carlo. Mr. Villanueva, nagsalita si Mr. De Castro, isa sa kanilang pinakamatagal at pinakamalaking kliyente. The food you served at our anniversary gala last week, it was terrible. Walang lasa, walang kaluluwa. It was embarrassing. For years, your company has been known for its personal touch. What happened? Hindi makasagot si Carlo. Ang mga salitang iyon ay sampal sa kanyang pagkalalaki. Alam niya kung sino ang personal touch na tinutukoy ni Mr. De Castro. Ang bawat menu, bawat bulaklak sa mesa, bawat ngiti sa mga bisita. Lahat ng iyon ay si Mireya. Pagkatapos ng kahiyahiyang pulong, sa loob ng kanyang maranyang dressing room, abala si Lineta sa pagsusukat ng bagong alahas. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay pabulong, ngunit may diin. Oo, ilipat mo na. The emergency fund. Malaki yan, hindi nila mapapansin agad. Just make sure the transfer is clean. Kailangan ko ng cash para sa bagong investment. Kinagabihan, isang email ang dumating sa computer ni Carlo. Ito ay isang paanyaya para sa isang bidding. Ang Port Authority, ang kanilang pinakamalaking kliyente sa loob ng 20 taon, ay muling magbubukas ng kontrata para sa exclusive catering services ng buong pantalan. Ang pagkawala ng kontratang ito ay mangangahulugan ng pagbagsak ng kanilang kumpanya. Nanginginig ang kamay ni Carlo habang binabasa niya ang listahan ng mga kumpanyang kalahok. Naroon ang mga pangalan ng mga malalaking catering services sa Cebu. Ngunit sa pinakahuling linya, isang pangalan ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso.
Isang pangalan na simple at hindi pamilyar. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang pangalan ng kanilang kalaban, kusina ni Maya. Ang araw ng pagpapasya para sa kontrata sa pantalan ay dumating. Ang hangin sa loob ng malaking silid-pulungan ay siksik sa tensyon. Sa isang panig ng mahabang mesa ay nakaupo ang mga kinatawan ng malalaking catering companies, nakasuot ng mga mamahaling Amerikana at may kumpiyansa sa kanilang mga mukha. Sa kabilang panig, sa isang sulok, ay si Maya. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting blusa at itim na pantalon. Ang buhok ay nakatali ng maayos. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Attorney Gabriel Santillanes. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang pader ng kalmadong suporta. Bago sila pumasok kanina, habang sakay ng sasakyan ni Gabriel, ramdam nito ang panginginig ng mga kamay ni Maya. Walang salitang binitawan ang abogado. Dahan-dahan lamang niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Maya. Isang mainit at matatag na pagdampi na nagsasabing, "Kaya mo yan." Ang patimpalak ay isang blind food tasting. Ang bawat putahe ay inihain ng walang anumang pangalan o pagkakakilanlan ng kumpanya. Ang mga miyembro ng board ng Port Authority, kasama si Carlo Villanueva bilang kinatawa ng kanilang kasalukuyang provider, ang siyang huhusga. Inihain isa-isa ang mga pagkain, mga pasta na may magarbong pangalan, mga inihaw na may komplikadong sarsa, at mga salad na pinalamutian ng mga hindi pamilyar na sangkap. Walang ngiti o anumang reaksyon na makikita sa mukha ng mga horado. Pagkatapos, inilabas ang isang simpleng mangkok ng sinigang na baboy. Ang banayad na singaw nito ay nagdala ng pamilyar at nakakatakam na amoy ng sampalok at sariwang gulay. Kumuha si Carlo ng isang kutsara, tila naiinis sa pagiging simple ng putahe kumpara sa mga nauna. Ngunit sa sandaling sumayad ang mainit na sabaw sa kanyang dila, isang malakas na pagyanig ang dumaan sa kanyang buong pagkatao. Ang kutsara ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na pagkakahawak at bumagsak sa platito, lumilikha ng isang matinis na tunog sa katahimikan ng silid. Hindi ito ordinaryong sinigang. Ito ang lasa ng kanyang tahanan. Ang eksaktong timpla ng asim na hinahanap niya tuwing pagod siya mula sa trabaho. Ang lambot ng karne na nagpapaalala sa kanya ng mga panahong matiyaga siyang inaalagaan. Ang lasa ng pagmamahal na matagal na niyang kinalimutan at ipinagkait. Sunod-sunod na alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang mga ngiti, ang mga pag-aalala, ang walang sawang pag-aasikaso ng babaeng walang awa niyang itinaboy. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng kasagutan. Nang matapos ang pagbuto, walang anumang pag-aalinlangan sa resulta. Sa pamamagitan ng isang nagkakaisang desisyon, ang kontrata ay iginawad sa naghain ng sinigang. Nang ihayag ang pangalan ng nagwagi, kusina ni Maya, halos masira ang pormal na postura ni Carlo. Hindi niya pinansin ang pagbate ng mga kasamahan. Mabilis siyang tumayo at nagmamadaling lumabas ng silid. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa dibdib. Kailangan niyang makita kung sino ang nasa likod ng pangalang iyon. Kailangan niyang makumpirma ang hinalang unti-unting dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang malalaking hakbang ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo patungo sa kusina, kung saan naghihintay ang mga kalahok. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, isang matatag na figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Attorney Gabriel Santillanes. "May kailangan ka, Mr. Villanueva?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bakas ng dating paggalang. "Umalis ka sa dinadaanan ko, Santillanes. Gusto kong makita ang chef. Gusto kong malaman kung sino si Maya." Sigaw ni Carlo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at paggalito. "I'm sorry, but my client does not wish to be disturbed." Matigas na sagot ni Gabriel,
Hindi gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan na tila isang pader na bakal. Sa likod ng saradong pinto ng kusina, nakatayo si Maya. Narinig niya ang bawat sigaw, ang bawat salita. Narinig niya ang desperadong paghahanap sa kanya ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit wala ng luhang pumatak. Wala ng kirot. Sa halip, isang payapang katahimikan ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan niyang kinalas ang pagkakatali ng kanyang apron at maayos itong tiniklop sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang puso ay kalmado at ganap ng malamig. Tapos na ang laban niya sa nakaraan. Sa di kalayuan, malapit sa isang bintana kung saan tanaw ang buong eksena sa pasilyo, tahimik na nakatayo si Don Arcadio Villanueva, ang ama ni Carlo. Nakapamulsa ito, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Pinanood niya ang pagwawala ng kanyang anak at ang matatag na pagharang ng abogado. Walang sinuman ang nakakaalam kung gaano nakatagal siyang naroon o kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pauwi sa mansyon, gulong-gulo ang isip ni Carlo. Ang lasa ng sinigang at ang pangalang Maya ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Dala ang bigat ng kanyang pagkatalo at ang sumisibol na pagsisisi, marahan niyang itinulak ang pinto ng kanilang silid-tulugan. Inaasahan niyang dadatnan si Lineta na abala sa pag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. Ngunit sa halip, natigilan siya. Nakatalikod si Lineta, nakayuko sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis niyang isinisilid sa ilalim ng kutson ang isang tumpok ng mga opisyal na dokumento. Nang maramdaman niya ang presensya ni Carlo, mabilis siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding pagkagulat at takot. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso at sa ibabaw ng kama, ang sulok ng isang papel na may nakalimbag na mga salitang Deed of Sale at Transfer of Title ay hindi pagganap na naitatago. Anong ibig mong sabihin, Lineta? Anong mga papeles yan? Tanong ni Carlo, ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa sa unang pagkakataon. Ngunit ang takot sa mukha ni Lineta ay mabilis na napalitan ng isang kahangahangang pang-arte. Biglang bumuhos ang mga malalaking butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa mga palad na tila siya ang pinakakawawang babae sa mundo. Isang malakas na paghikbi ang umalingaw-ngaw sa kanilang silid. Carlo, paano mo nagagawa sa akin to? Hindi ka na ba nagtitiwala sa akin? Garalgal niyang sabi, sinasamantala ang kahinaan at pagkalito ng lalaki. You've been so distant lately, lalo na mula nang matalo tayo sa bidding. Natakot ako, Carlo. Natakot akong baka iwan mo rin ako, katulad ng ginawa mo kay Mireya. I was just trying to secure our son's future. Ang mga ari-ariang yan, para naman sa kanya ang lahat ng yan sa huli, di ba? Ang bawat salita ni Lineta ay isang matalas na karayom na tumutusok sa sugat ng pagkakasala ni Carlo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Mireya, kasabay ng paggamit sa kanilang anak bilang pananggalang, ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang hinala sa kanyang isipan. Marahan siyang lumapit, niyakap ang nanginginig na balikat ni Lineta at bumulong ng mga salita ng paghingi ng tawad. Sa ibabaw ng balikat ni Carlo, habang nakatago ang kanyang mukha, isang tuso at mapagtagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lineta. Ngunit ang kanyang mga luha ay para lamang kay Carlo. Sa mga sumunod na araw, ang tunay niyang kulay ay lalong lumitaw. Habang si Carlo ay abala sa pag-aayos ng mga gusot sa kumpanya, si Lineta naman ay abala sa pag-ubos ng natitirang yaman nito. Palihim siyang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang tunay na kasintahan, isang lalaking kasabot niya sa kanyang mga maduming transaksyon. Ilabas mo na lahat. Malamig niyang utos sa kabilang linya habang naglalagay ng mamahaling cream sa kanyang mukha. Yes, even the funds for the new shipment. Kailangan kong bayaran ang mga utang ko sa kasino. Wala nang pakialam si Carlo. He's too busy feeling sorry for himself.
Siguraduhin mo lang na malinis ang paglipat ng pera. Hindi niya alam na ang bawat pag-ubos niya ng pera ay katumbas ng unti-unting paglala ng kalusugan ni Doña Carmen. Isang umaga, habang sinusubukan niyang bumangon, isang matinding pagkahilo ang umatake sa matanda. Kailangan niya ng pera para sa kanyang mga bagong gamot at check-up. Dahil wala na siyang tiwala sa manugang niyang maluho, nagpasya siya na mismo ang kukuha mula sa nakatagong kahadiyero sa loob ng kanyang aparador. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinihit niya ang kombinasyon na siya lamang at ang kanyang yumaong asawa ang nakakaalam. Ang maliit na pag-ikot ng bakal ay lumika ng isang mahinang tunog sa katahimikan ng silid. Pagbukas niya ng mabigat na pinto nito, isang nakabibinging kawalan ang sumalubong sa kanya. Wala na ang mga tumpok ng dolyar. Wala na ang mga alahas na minana pa niya sa kanyang ina. Ang natitira na lamang ay alikabok at ilang mga lumang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Isang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Parang isang bagyong sumugod si Doña Carmen sa silid ni Lineta. Naabutan niya itong abala sa pagpipinta ng kanyang mga kuko, nakataas ang paa at tila walang anumang problema sa mundo. Nasaan ang pera, Lineta? Nasaan ang mga alahas ko? Ikaw ang kumuha, di ba? Magnanakaw, sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng nanggagalaiting galit. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Lineta, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang mga kuko. What are you talking about, Mama? Baka naman nakalimutan mo lang kung saan mo nilagay. You're getting old after all. Ang pang-iinsultong yon ang nagpaapoy lalo sa galit ng matanda. Huwag mo akong gaguhin, babae ka. Nakita ko ang mga papeles na tinatago mo. Ipapahuli kita sa pulis. Sasabihin ko lahat kay Carlo. Sa wakas, ibinaba ni Lineta ang kanyang mga kamay at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapanggap. Ang mga ito ay malamig at puno ng pagkasuklam. So what kung kinuha ko? Hamon niya. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na handang manuklaw. Kulang pa nga yan sa lahat ng pagtitiis ko sa pamilya ninyo. Sa ugali ng anak mo at sa bunganga ng isang matandang katulad mo. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nag-utos na itago ang katotohanan sa nangyari kay Mireya? Hindi na nakapagtimpi si Doña Carmen. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin ang walang galang niyang manugang. Ngunit si Lineta ay mas bata at mas malakas. Mabilis niyang nasalo ang braso ng matanda. Sa isang marahas na pagtulak, nawalan ng balanse si Doña Carmen. Isang nakakapangilabot na pag-uulit ng eksenang naganap sa hagdanan noon. Bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na sahig na gawa sa marmol. Ang likod ng kanyang ulo ay tumama ng may malakas na puwersa. Hindi sumigaw si Lineta. Hindi siya tumawag ng tulong. Malamig niyang pinagmasdan ang kanyang binan na nakahandusay sa sahig. Ang kanang bahagi ng katawan ni Doña Carmen ay nagsimulang mangisay ng bahagya. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, sinusubukang bumigkas ng salita. Ngunit, tanging isang hindi maintindihang ungol ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at sakit. Nakatitig kay Lineta na parang isang demonyong nag-aabang sa kanyang huling hininga. Dahan-dahang binalik ni Lineta ang kanyang atensyon sa kanyang mga kuko. Kinuha niya ang bote ng nail polish at maingat na ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Habang sa sahig, ang babaeng minsan ay reyna ng mansyon ay unti-unti nilalamon ng isang madilim na paralisis. Ang matinis at paulit-ulit na ugong mula sa sasakyan ng ambulansya ay pumunit sa katahimikan ng gabi, humahalo sa malamig na takot na bumabalot sa buong mansyon ng mga Villanueva. Pagdating ni Carlo, ang mga nagkikislapang ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa mukha ng kanilang tahanan. Ginagawa itong isang eksena ng isang malagim na trahedya. Nagmamadali siyang pumasok,
Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa dibdib. Naabutan niya ang kanyang ina na nakahiga sa isang stretcher, dinadala ng mga mediko palabas ng bahay. Ang kalahati ng mukha ni Doña Carmen ay hindi gumagalaw, tila isang maskarang nagyelo sa gitna ng matinding takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, desperadong sumisigaw ng tulong. Ngunit, tanging isang mahinang ungol ang kumakawala sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, si Lineta ay humahagulgol. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha sa isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang manugang. "What happened?" Sigaw ni Carlo. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang ina. "Hindi ko alam, Carlo. Bigla na lang siyang natumba habang nag-uusap kami." Sagot ni Lineta sa pagitan ng mga paghikbi. "Sinubukan ko siyang tulungan pero hindi ko na siya maigalaw." Habang isinasakay sa ambulansya si Doña Carmen, isa pang pagyanig ang dumagok sa mundo ni Carlo. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa bangko. "Urgent. Your corporate accounts have been frozen due to insufficient funds and suspicious large-scale withdrawals." Tila gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Carlo. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na pamumutla. "Frozen? Paanong nangyari to, Lineta? Ikaw ang may hawak ng mga token ng account." "Hindi ko alam, Carlo. Maniwala ka sa akin." Patuloy ni Lineta sa kanyang pag-iyak. "Siguro may nag-hack. O baka may kinalaman dito yung mga nawala mong kliyente." Ang husay niyang magtahi ng kasinungalingan ay sapat upang muling itanim ang pagdududa sa isipan ng kanyang asawa. Kinagabihan, sa ospital, ang hatol ng doktor ay kasing tules ng isang patalim. Massive stroke. Hindi na makakapagsalita o makakagalaw si Doña Carmen. Siya ay magiging isang bilanggo sa sarili niyang katawan habang buhay. Habang nakatitig si Carlo sa walang buhay na anyo ng kanyang ina, si Lineta naman ay abala sa ibang bagay. Patago siyang lumabas ng silid at tinawagan ang kanyang kasintahan. "Nagawa mo na ba?" Malamig niyang tanong. "Good. Iwanan mo na ang bata sa bahay. Kunin mo na lahat ng cash at alahas na naitabi ko. Magkita tayo sa dating tagpuan in 1 hour. At siguraduhin mo hindi mo na magagamit ulit ang numerong yan." Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay muling nababalot ng isang pekeng pagluluksa. Ngunit bago umupo, kinuha niya ang kanyang mamahaling bag. Sa kanyang pagmamadali, nahulog mula rito ang isang maliit na pitaka. Mabilis niya itong pinulot, ngunit sa maikling sandaling yon, isang kapirasong papel na nakatupi ang bahagyang lumabas. Ito ay mula sa isang kilalang laboratorio sa syudad. Sa sulok ng papel, malinaw na nakalimbag ang isang salita na magpapabago sa lahat. Paternity Test Result. Hindi ito napansin ni Carlo na abala sa pagkausap sa doktor. Sa mansyon, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang lahat ng kasambahay ay nasa ospital. Ang natira na lamang ay ang isang bagong yaya na binabantayan ang anak ni Lineta. Ilang sandali pa, isang lalaki ang tahimik na pumasok sa bahay. Walang anumang salita. Kinuha niya ang mga maleta na inihanda ni Lineta at nabilis na lumabas. Hindi na muling lilingon pa. Kinabukasan, umuwi si Carlo upang kumuha ng mga damit para sa kanyang ina. Pagpasok niya sa kanilang silid, isang nakakayanig na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ng aparador ni Lineta ay nakabukas at walang laman. Wala na ang mga alahas, ang mga bag, ang mga sapatos. Maging ang mga papeles ng kanilang mga ari-arian na nakatago sa ilalim ng kama ay naglaho na rin. Ang tanghing iniwan niya ay isang malamig at walang laman na silid. Isang mahinang pag-iyak ang umalingaw-ngaw mula sa nursery. Nagmamadaling pumasok si Carlo at natagpuan ang kanyang anak na nag-iisa sa kuna,
Ang lampin ay basang-basa at ang tiyan ay walang laman. Ang yaya ay nag-iwan ng isang maikling sulat sa mesa. Sir, umalis na po si Ma'am Lineta. Dala po niya lahat ng gamit niya. Ipinagbili niya po sa akin na iwanan ko na rin daw po ang bata sa inyo. Nanginginig na binuhat ni Carlo ang umiiyak na sanggol. Habang yakap-yakap niya ang bata, napatingin siya sa kanilang malaking salamin. Ang nakita niya ay hindi isang matagumpay na negosyante, kundi isang talunang lalaki. Walang asawa, may lumpong ina, bangkarot na kumpanya, at may isang sanggol sa kanyang mga bisig na hindi niya alam kung paano aalagaan. Ito na ang sukdulan ng kanyang pagbagsak. Ito na ang kabayaran sa lahat ng kanyang pagtataksil. Ang dating marangyang mansyon ng mga Villanueva ay nababalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang binabasag lamang ng mahinang pag-iyak ng isang sanggol at ng mga walang tunog na paghinga mula sa isang silid sa ikalawang palapag. Ang bawat araw para kay Carlo ay isang walang katapusang parusa. Ang kanyang umaga ay hindi na nagsisimula sa pagbabasa ng balita sa negosyo, kundi sa pagtitimpla ng gatas, pagpapalit ng lampin, at pagpapakain sa kanyang lumpong ina na nakaupo sa isang silyang degulong. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang amoy ng pinainit na gatas ay humahalo sa amoy ng gamot at sa amoy ng pagkatalo na kumakapit sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ang mga tawag sa telepono ay hindi na mula sa mga kasosyo sa negosyo, kundi mula sa mga bangko na naniningil at mga supplier na naghahabol ng bayad. Ang pangalan ng Villanueva, na dati ay katumbas ng kapangyarihan, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Isang hapon, isang opisyal mula sa korte ang nagdikit ng isang malaking papel sa kanilang tarangkahan. Notice of foreclosure. Ang bahay na naging saksi sa kanyang paglaki at sa kanyang pagbagsak ay kukunin na rin sa kanila. Ang pinakamasaklap na dagok ay dumating kinabukasan. Habang abala si Carlo sa pagpapatulog sa bata, isang malakas na pagyanig sa kanilang pinto ang gumising sa natutulog na takot sa kanyang dibdib. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking may masasamang mukha, mga taong pinagkakautangan ni Lineta sa kasino. "Nasaan ang asawa mo?" sigaw ng pinuno nila. "Dahil wala siya, dito na kami sisingil." Walang nagawa si Carlo. Masyado siyang marami para labanan. Sa harap ng kanyang mga mata, sinimulan nilang wasakin ang lahat ng bagay na may halaga. Ang mga mamahaling turera ay naging tungpok ng kumikinang nabubog sa sahig. Ang mga painting na minana pa niya sa kanyang ama ay sinira ng mga matutulis na sapatos. Ang kanilang malaking telebisyon ay itinulak at bumagsak ng may malakas na puwersa sa sahig na gawa sa marmol. Ang kanilang malalakas na halahak ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bahay, isang tunog ng purong panunuya habang pinapanood nila ang kanyang kawalan ng magawa. Mula sa kanyang silid, narinig ni Doña Carmen ang kaguluhan. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mga matang hindi kumukurap. Isang tahimik na pagtangis para sa imperyong kanilang binuo na ngayoy nagiging abo. Nang makaalis ang mga lalaki, naiwan si Carlos sa gitna ng wasak na sala. Ang dating karangyaan ay napalitan ng isang tanawin ng karuhaan. Napaluhod siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagpipigil ng iyak. Sinimula niyang pulutin ang mga nagkalat na piraso ng kanilang nakaraan. Habang inaalis niya ang mga bubog sa ilalim ng isang natumbang upuan, may nahagip ang kanyang mga daliri na isang bagay na maliit at matigas. Kinuha niya ito. Isang luma at murang hair clip na gawa sa plastik. Ang kulay rosas nitong pintura ay bakbak na sa ilang bahagi. Agad niya itong nakilala. Ito ang paboritong pansipit ni Mireya, ang palagi niyang ginagamit tuwing abala ito sa kusina o sa harden. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang simple at payapang hapon. Si Mireya na nakatalikod, abala sa pagluluto, habang marahang humuhuni ng isang pamilyar na kanta. Ang buhok nito ay nakatali gamit ang mumurahing pansipit na iyon.
Ang kanyang presensya ay nagdadala ng init at kapayapaan sa buong bahay. Isang kapayapaan na hindi niya namalayang siya pala mismo ang sumira. Mahigpit niyang kinuyom ang hair clip sa kanyang palad. Ang matitigas na gilid nito ay bumaon sa kanyang balat. Ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa kirot ng pagsisisi na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Ito na ang natitirang alaala ng babaeng nagmahal sa kanya ng buong buo. Isang babaeng ipinagpalit niya sa kislap ng kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang banayad, ngunit makapangyarihang ugong mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang ugong na hindi nababagay sa kanilang bagong kalagayan. Sumilip siya sa bintana na may basag. Isang napakakintab na itim na sasakyan, isang modelong nakikita lamang sa mga magasin, ang marahang pumarada sa tapat ng kanilang nawasak na tarangkahan. Ang makina nito ay banayad na umandar bago tuluyang tumahimik, nag-iiwan ng isang nakabibining katahimikan na tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Mula sa driver's seat, isang lalaking nakasuot ng pormal na uniporme ang bumaba at mabilis na binuksan ang pinto sa likuran. Isang pares ng eleganteng itim na sapatos na may mataas na takong ang unang lumabas, marahang tumapak sa basang lupa sa gilid ng kalsada. Sinundan ito ng isang babaeng may tindig na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang kanyang simpleng itim na bestida ay yakap ng perpekto sa kanyang katawan at ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, nagpapakita ng kanyang mukha na kalmado, ngunit hindi mababasa ang emosyon. Ang babaeng ito, ang bagong may-ari ng lahat ng kanilang pagkakautang, ang taong may hawak ng kanilang kapalaran, ay narito na. Siya ang sagot sa tanong na bumabagabag kay Carlo kung sino ang tahimik na bumili ng kanilang mga utang mula sa bangko. Nanginginig na tumayo si Carlo mula sa pagkakaluhod. Pinunasan niya ang alikabok sa kanyang pantalon at sinubukang ayusin ang gusot niyang damit. Kailangan niyang harapin kung sino man ito. Kailangan niyang magmakaawa, lumuhod kung kinakailangan, para lamang mabigyan pa ng ilang araw na masisilungan ang kanyang may sakit na ina. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto na bahagya ng nakasabit sa mga bisagra nito. Ang malamig na hangin ng hapon ay dumampi sa kanyang mukha habang siya ay humakbang palabas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng papalapit. Bawat hakbang nito ay tila isang mabagal na pangtugtog ng isang malagim na musika. Ang mga hakbang ng babae ay banayad ngunit may bigat. Ang mga takaw ng sapatos nito ay lumilikha ng isang ritmikong tunog sa sementadong daanan. Hindi siya tumitingin sa wasak na bahay, kundi diretso sa mga mata ni Carlo. Habang papalapit ito, unti-unting nagiging malinaw ang kanyang mukha. Ang pamilyar na hugis ng mga labi, ang kurba ng mga kilay, ang kislap sa mga matang minsan nang napuno ng pagmamahal para sa kanya. Ngunit ang kislap na iyon ngayon ay napalitan na ng isang malamig at payapang distansya. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, ang babaeng nagmamay-ari na ngayon ng lahat ng bagay na minsan niyang ipinagmalaki, ay walang iba kundi ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Natigilan si Carlo. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas. Sinusubukang bumigkas ng isang pangalan na matagal nang hindi namumutawi sa kanyang bibig. Ngunit walang anumang tunog na lumabas. Sa loob ng bahay, mula sa bintana, nakamasid si Doña Carmen. Hindi man niya maigalaw ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at hindi makapaniwalang pagkilala. Ang manugang na itinuring niyang malas at walang kwenta ay nagbalik, hindi bilang isang talunan, kundi bilang kanilang tagapagligtas o kanilang tagahukom. Nakatayo sa pagitan nilang dalawa ang isang malawak na espasyo ng sakit, pagtataksil at pagsisisi. Dito, sa harap ng nagibang imperyo ng mga Villanueva, magaganap ang huling pagtutuos. Si Mireya, na ngayoy si Maya, ay hindi nagbalik para maningil ng utang na dugo.
kundi para ipakita sa kanila ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan, ang kapangyarihang bumangon mula sa abo at muling buiin ang sarili. Carlos. Ang pangalan ay lumabas mula sa nangiinig niyang mga labi, isang bulong na halos hindi marinig sa pagitan ng mga pagngangalit ng kanyang sariling puso. Hindi siya makapaniwala. Ang Mireya na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi na ang babaeng mahina at mabilis lumuha na kanyang itinaboy. Ito ay isang babaeng may matatag na tindig. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng karunungan at isang kapayapaang hindi niya kailanman naisip na kayang makamit ng isang tao. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng lamig sa buong paligid, isang lamig na mas matalim pa sa anumang galit. Mireya? Muli niyang sambit. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagdududa. Marahang lumapit si Maya. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit may diin. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumabas mula sa likuran niya si Attorney Gabriel Santillanes. Inalalayan nito ang kanyang braso. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng tahimik na suporta. Ang isang tingin lamang ni Gabriel sa mga mata ni Carlo ay sapat na upang iparamdam sa dating asawa ni Maya ang kanyang lugar. Pasensya na, Mr. Villanueva. Matigas na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng pagkakaibigan. Nandito kami upang inspeksyonin ang ari-arian. Bilang bagong may-ari, may karapatan si Miss Maya na gawin yan. Natigilan si Carlo. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Gabriel patungo kay Maya. At pagkatapos ay bumalik muli sa abogado. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanyang harapan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang dati niyang asawa. Ito ay si Maya, ang bagong may-ari ng lahat ng kanilang ari-arian. Ang babaeng may kapangyarihang ipagtabuyan sila mula sa tahanang ito. Mireya, I'm so sorry. Bulong ni Carlo, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luha ng pagsisisi. Ngunit ang mga luha niya ngayon ay hindi para kay Mireya, kundi para sa kanyang sarili, para sa lahat ng kanyang nawala. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Bigyan mo ako ng second chance. I will change, Mireya. Pangako, isang payapang tingin ang ibinigay ni Maya sa kanya. Walang galit, walang pagkasuklam. Tanging isang uri ng malalim na pangunawa, tulad ng isang taong nakakita na ng lahat ng uri ng sakit at pagtataksil. Matagal lang namatay si Mireya, Carlo. Malamig niyang sabi, ang kanyang boses ay tila yelo na dumudurog sa bawat salita. Ako si Maya. Hindi man lang siya nag-atubili. Mula sa kanyang pitaka, kinuha ni Maya ang isang makapal na sobre. Iniabot niya ito kay Carlo. Ang laman niyan ay sapat na para makahanap ka ng bago mong matitirhan. Sa isang maliit na kwarto. Sa isang lugar na akma sa iyong bagong estado. At may address din dyan ng isang karinderya sa kabilang kanto. Kailangan nila ng tagapaghugas ng plato. Ang mga salita ni Maya ay isang sampal sa mukha ni Carlo, mas masakit pa sa anumang pisikal na pagtatampo. Ang pinakamalupit na parusa ay hindi ang pagpunit sa kanya, kundi ang pagtrato sa kanya na tila wala siyang halaga, isang ganap na kawalang halaga. Inabot niya ang sobre, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa loob, nakita niya ang isang tumpok ng mga papel, hindi sapat para makabawi. Ngunit sapat para makapagsimula sa pinakamababang baitang ng lipunan. Sa loob ng bahay, mula sa kanyang silyang degulong, narinig ni Doña Carmen ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at matinding pagsisisi. Sinubukan niyang sumigaw, sinusubukang magsalita. Ngunit, tanging isang hindi maintindihang ungol ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig. Sinusubukang abutin si Carlo. Siya ang gumawa ng paraan upang mapalaya si Lineta. Siya ang nagtulak kay Mireya palayo. At ngayon,
Siya ang nakakulong sa sarili niyang katawan, saksi sa pagbagsak ng sarili niyang anak, at sa pagbangon ng babaeng minsan niyang sinira. Marahang lumakad si Maya kasama si Gabriel patungo sa loob ng mansyon. "Pakiayos po ang lahat, Attorney Gabriel!" Utos niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga labi ng mga pader. "Ayoko nang makita ang anumang bakas ng nakaraan dito." Habang nagbibigay ng mga panuto si Gabriel sa mga tauhan, huminto si Maya sa harap ng isang basag na frame ng larawan. Ito ang kanilang wedding photo. Si Mireya na nakasuot ng puting bestida, nakangiti ng buong puso, at si Carlo na may hawak sa kanyang bewang. Tinitigan niya ito ng matagal. Walang emosyon, walang galit, walang kalungkutan. Isang banayad na paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi. Pagkatapos, marahan niyang inilagay ang frame sa isang walang lamang basurahan na nakatayo malapit sa kanya. Hindi niya ito winasak, hindi niya ito sinunog. Hayaan na lamang itong mabulok kasama ang mga alaala na hindi na kailanman muling babalik. Nang gabing iyon, habang abala si Maya sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Carlo, isang anino ang lumitaw mula sa likuran ng nakabukas na pinto ng kusina. Ito ay isang figura na nakabalot sa dilim. Ang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit at inggit. May hawak ito sa kanyang kamay. Isang mahaba at matalas na bagay na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang pagpasok nito ay halos walang ingay. Isang anino na dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang ay tila isang babala ng isang darating na panganib. Ang anino ay humakbang papalapit kay Maya. Ang matalim na kislap ng kutsilyong hawak nito ay sumasayaw sa ilalim ng dim na ilaw. Ang kanyang mga hakbang ay walang ingay, tila isang mga ngaso na umaatake sa kanyang biktima. Ngunit bago pa man niya marating ang kanyang target, isang boses ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. "Lineta!" Natigilan ng anino. Mabilis itong lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Si Maya, na kanina ay nakayuko sa kanyang mesa, ay nakatayo na ngayon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa babaeng may hawak ng kutsilyo. "Ganoon na lang ba kadali mong malilimutan ang boses ng taong gumawa ng lahat para sa'yo?" Malamig na sabi ni Maya. Sa wakas, lumabas si Lineta mula sa anino. Ang kanyang dating magandang mukha ay ngayoy gusot at puno ng galit. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa inggit. Ang mamahaling damit na suot niya noon ay napalitan na ng isang maruming kasuotan. Ang dating reyna ng pagpapanggap ay ngayon ay isang desperadong takas. Paanong nalaman mo?" Garalgal niyang tanong. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng kutsilyo. "Hindi mo akalain na babalik ako, di ba?" Sagot ni Maya, walang anumang bahid ng takot sa kanyang tinig. "Hindi mo akalain na makakabangon ako mula sa putik na ginawa mo sa akin? Akala mo, sa pagkuha mo ng lahat, matatalo mo ako. Pero sa totoo lang, Lineta, you just set me free." "Ikaw ang may kasalanan sa lahat!" Sigaw ni Lineta. Ang kanyang boses ay puno ng poot. "Kung hindi ka lang naging pampam, hindi ka dapat nagpakasal kay Carlo. Kung hindi ka lang nagpalande, hindi ko gagawin ang lahat ng to. Kinakampihan ka ng lahat. Pati si Gabriel, siya ang nagtago sa'yo." Napangiti si Maya, isang mapait na ngiti. "Pampam? Ako? Sa lahat ng taong makapagsasabi niyan, ikaw pa, Lineta? Ang babaeng pumatol sa may asawa? Ang babaeng kumuha ng lahat, kahit ang anak ko?" Ang bawat salita ni Maya ay tumatagos sa puso ni Lineta. Tila isang sandata na bumabali sa kanyang balute. "Gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan, Lineta? Tungkol sa anak mo? Ang anak mo, hindi kay Carlo." Natigilan si Lineta.
Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at takot. Ang kutsilyong hawak niya ay bahagyang kumawala sa kanyang pagkakahawak. Nagsisinungaling ka! Hindi yan totoo! Bakit ka tumakas mula sa ospital, Lineta? Bakit hindi mo hinintay ang paternity test result? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Alam mo sa sarili mo, di ba? Alam mo hindi si Carlo ang ama ng bata. Ginawa mo lang yan para makuha mo ang lahat ng kayamanan ng mga Villanueva. Pero ngayon, wala na kayong lahat. Sa likod ng pinto, isang figura ang dahan-dahang nagpakita. Si Gabriel. Matagal na siyang naroon, tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang pinapanood si Lineta. Sa isang mabilis na paggalaw, kinuha niya ang kanyang telepono at may mabilis na ipinindot. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari sa pera mo, Lineta? Patuloy ni Maya. Ang pera na kinuha mo mula sa kumpanya ni Carlo, na ipinambayad mo sa mga utang mo sa kasino at ipinagkatiwala mo sa kasintahan mo? Well, the news is, he ran away with it. Lahat. Tila gumuho ang mundo ni Lineta. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at matinding pagtataksil. Ang kutsilyo ay tuluyang nahulog mula sa kanyang kamay at bumagsak sa marmol na sahig, lumikha ng isang matinis na tunog sa katahimikan. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Lineta, ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas. Napakasakit, di ba, Lineta? Ang maipagkanulo ng taong pinagkatiwalaan mo ng lubos. Sabi ni Maya, ang kanyang boses ay may bahid ng pighati. Ganyan din ang naramdaman ko noong itinulak ako ni Carlo sa hagdan. At ikaw naman ay nagtawa sa aking paghihirap. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas ng mansyon. Isang mabilis na takot ang sumakop sa mukha ni Lineta. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarangan siya ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at galit. Hindi ka makakatakas, Lineta. Matigas na sabi ni Gabriel. I've been collecting evidence against you for months. From the moment you manipulated Carlo, from the moment you started stealing from the company, karma is here to collect. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay sumisilaw sa ilalim ng ilaw. Agad nilang kinordonan ang lugar at inilagay ang posa sa mga kamay ni Lineta. Nagwala si Lineta. Nagmura. Nag-akusa sa lahat ng tao. Mireya! Magbabayad ka! Magbabayad kayo lahat! Sigaw ni Lineta. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig habang siya ay kinakaladkad palabas ng mansyon. Papatayin ko kayo! Nang tuluyan ng mawala si Lineta sa paningin, isang malalim na paghinga ang lumabas sa mga labi ni Maya. Ang tensyon sa kanyang katawan ay dahan-dahang lumuwag. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Tumango si Gabriel, isang tahimik na pangako na naroon siya para protektahan siya. Ang tahimik na bahagi ng gabi ay lumipas. Nag-iiwan ng dalawang taong nakatayo sa gitna ng isang bagong simula. Ang mansyon na minsan ay puno ng pait at pagtataksil ay ngayon ay tila huminga ng maluwag. Ngunit may isang tanong pa ring nananatili sa isipan ni Maya. Isang tanong na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ano na ang gagawin niya sa mansyong ito? Ang lugar na naging saksi sa lahat ng kanyang sakit at pighati? Habang nakatayo si Maya sa gitna ng dating mansyon ng mga Villanueva, ang kanyang mga mata ay nananatili sa lumang hagdanan. Ang bawat baitang ay tila nagbabalik sa alaala ng malalim na sakit na kanyang naranasan. Ang bahay na ito ay saksi sa kanyang mga pangarap, sa kanyang pag-ibig at sa kanyang matinding pagbagsak. Hindi na ito isang tahanan, kundi isang libingan ng mga alaala. Maya? Malumanay na tanong ni Gabriel.
Ang kanyang boses ay tila isang banayad na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balikat. Ayos ka lang ba? Humarap si Maya sa kanya. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Gabriel, anong gagawin ko sa bahay na to? Hindi ko kayang tirahan ito. Napakaraming masakit na alaala. Ngumiti si Gabriel, isang niting puno ng pangunawa. Hindi mo kailangang tirahan ito, Maya. Pero hindi mo rin kailangang kalimutan ang lahat. Maaari kang gumawa ng bago na may sariling alaala. Kinagabihan, habang ang mga kasambahay ay abala sa paglilinis ng mansyon, lumabas si Maya at Gabriel upang maghapunan sa isang simpleng kainan sa gilid ng 20. Hindi na kailangan ng mga mamahaling restauran upang maramdaman ang kapayapaan. Sa gitna ng payapang pag-uusap, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ay isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, ang pakiramdam ng pagiging ligtas at pinahahalagahan. Nang matapos silang kumain, dahan-dahang naglakad pabalik si Maya at Gabriel sa mansyon. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagbibigay ng banayad na liwanag. Ginagawa itong isang tahimik at payapang gabi. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Maya ang isang mahinang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang braso. Hindi ito isang mapusok na pagdampi, kundi isang banayad na pagkilos na nagpapakita ng pag-aalaga at respeto. Huminto si Gabriel sa tapat ng gate ng mansyon. Tumingin siya kay Maya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Maya, malumanay niyang sabi. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. May isang tanong ako na matagal ko nang itinago sa aking puso. Naramdaman ni Maya ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo sa nag-aalab na titig ni Gabriel. Ang tanong na matagal na niyang kinalimutan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng sakit o takot, kundi isang kakaibang pag-asa. Ano yon, Gabriel? Mahinang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Gabriel. Lumapit siya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang at marahang hinawakan ang kamay ni Maya. Ang init ng kanyang palad ay tila kumalat sa buong katawan ni Maya, nagdulot ng isang matamis na kuryente na gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang puso. Maya, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. Mula noong una kitang makita, noong una kang lumuhod sa putikan sa daungan, nakita ko na ang kakaibang lakas sa'yo. Nakita ko ang isang babaeng, kahit binagsak ng mundo, ay hindi sumusuko. Alam kong hindi ito ang tamang lugar o tamang panahon, pero matagal ko nang nararamdaman to. Mahal kita, Maya. Hindi bilang Mireya, kundi bilang ikaw. Ang Maya na bumangon mula sa abo, ang Maya na nagbigay ng pag-asa sa marami. Ang Maya na nagbigay ng pag-asa sa akin. Hindi nakakilos si Maya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi mula sa kalungkutan, kundi mula sa isang pag-apaw ng kaligayahan na matagal nang ibinaon sa limot. Matagal na niyang ibinaon ang ideya ng pag-ibig sa kanyang puso. Ang pag-ibig ay naging isang salita ng sakit at pagtataksil. Ngunit sa mga salita ni Gabriel, sa pagdampi ng kanyang kamay, tila muling nabuhay ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang natutulog. Gabriel, garalgal niyang sabi, ang kanyang boses ay tila isang sirang kampana. Hindi ko alam. Hindi mo kailangang sumagot na yon, mabilis na sabi ni Gabriel. Hindi ko hinihingi ang iyong pagmamahal. Ang hinihingi ko lang ay ang pagkakataong patunayan sa'yo na hindi lahat ng lalaki ay katulad ng mga taong nanakit sa'yo. Handa akong maging anino sa likod mo. Handa akong maging sandigan mo. Handa akong maghintay, Maya. Hanggang sa handa ka nang buksan muli ang iyong puso. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim.
at ang mga bituin ay nagsimulang kumislap sa itim na kalangitan. Nakatayo silang dalawa sa harap ng dating mansyon, ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Ang kanilang mga puso ay puno ng mga salitang hindi pa nabibigkas at ng mga pangakong hindi pa nasasabi. Ang dating bahay ng pait ay ngayon ay tila na puno ng isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na nagmumula sa dalawang kaluluwang natagpuan ang isa't isa sa gitna ng unos. Ang mga bituin ay nagsimulang maglaho sa silangan, nagbibigay daan sa banayad na pamumula ng kalangitan. Ang kamay ni Gabriel ay nananatiling mahigpit na nakahawak sa kamay ni Maya. Ang init nito ay tila isang pangako ng pag-asa. Tiningnan siya ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang bumubuo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-apaw ng emosyon. Matagal na niyang ibinaon ang kanyang puso, itinago sa likod ng matitigas na dingding ng pighati at pagtataksil. Ngunit sa mga salita ni Gabriel, sa kanyang kalmadong presensya, tila gumuho ang mga dingding na yon, nagbibigay daan sa isang bagong liwanag. Gabriel, mahinang sambit ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Inangat niya ang kabilang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng bumalik sa dati nitong pagtibok. Hindi ko akalaing muli akong makakaramdam ng ganito. Matagal na akong takot magmahal muli, takot na masaktan. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng pag-unawa at pasensya. Hindi mo kailangang matakot, Maya. Hindi kita hahayaang masaktan. Handa akong maghintay. Handa akong intindihin ka. Ang tanging gusto ko ay ang makita kang masaya, Maya. Ang makita kang malaya. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Maya. Niyakap niya si Gabriel, mahigpit na mahigpit. Ito ay hindi isang yakap ng pagnanasa, kundi isang yakap ng kaligtasan, ng pagpapalaya. Sa wakas, pakiramdam niya ay ligtas siya. Ligtas na ipaubaya ang kanyang puso. Ang kanyang ulo ay marahang isinandal sa balikat ni Gabriel. Ang init ng kanyang katawan ay dumaloy sa kanya, nadadala ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, walang salitang kailangan. Tanging ang pagtibok ng kanilang mga puso ang nagsasalita, nagsasama sa isang tahimik na himig ng bagong simula. Ang mga unang sinag ng araw ay dahan-dahang lumabas sa likod ng mga gusali, nagbibigay ng gintong liwanag sa kanilang dalawa, tila isang pagsaksi ng kalangitan sa isang bagong pag-ibig na nagsisimula. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating mansyon ng mga Villanueva na minsan ay simbolo ng kapangyarihan at pagtataksil, ay nayu'y nagbago ng anyo. Ang mga dingding na dati binabalot ng luha at pighati ay ngayoy pininturahan ng maliliwanag na kulay at ang malaking tarangkahan ay pinalitan ng isang simpleng signboard. Mireya's Haven, Foundation for Resilient Women and Children. Ito ang pinaglaanan ni Maya ng kanyang oras at yaman, isang lugar kung saan ang mga babaeng katulad niya ay makakahanap ng ikalawang pagkakataon, isang kanlungan para sa mga batang nangangailangan ng pagmamahal. Ang hardin na dati puno ng mga mamahaling halaman ay ngayoy puno ng mga makukulay na bulaklak at mga gulay na inaalagaan ng mga kababaihang natulungan niya. Si Gabriel ay palaging nasa tabi niya, nagbibigay ng legal na payo at tahimik na suporta. Ang kanyang presensya ay isang patunay na ang pag-ibig ay maaaring maging isang matatag na pundasyon, hindi isang dahilan para masaktan. Isang hapon, habang abala si Maya sa pagdidilig ng mga halaman, narinig niya ang isang pamilyar na gulong ng silyang de gulong na dumaan sa harap ng kalsada. Tumingala siya. Sa madilim at masikip na eskinita na minsan niyang pinagtayuan ng kanyang karinderya, nakita niya si Carlo. Nakasuot ito ng isang lumang t-shirt na may mga mansa at isang punit na pantalon. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Sa kanyang harapan, nakaupo si Doña Carmen sa kanyang silyang de gulong.
Ang kanyang mukha ay payat at wala na ang dating pagmamataas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila isang buhay na anino ng kanyang dating sarili. Si Carlo ang nagtutulak ng kanyang silyang degulong. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng pagod. Wala nang galit sa puso ni Maya nang makita niya sila. Wala nang pagnanais na maningil o magbigay ng kaparusahan. Ang nakita niya ay hindi na ang mga kaaway na minsan niyang pinang-arap balikan. Ang nakita niya ay dalawang kaluluwang binayaran na ang kanilang mga kasalanan, dalawang taong nakulong sa kanilang sariling gawa. Isang banayad na paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi. Ito ay isang pakiramdam ng kapayapaan, ng pagiging malaya. Ang nakaraang nagpahirap sa kanya ay ganap ng tapos. Marahan siyang tumalikod, hindi na muling lilingon pa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malinaw na asul na kalangitan. Ang kanyang puso ay gaan na kaan, tila isang ibon na nakalaya mula sa hawla. Nagsimula siyang humuni ng isang maligayang awitin. Ang kanyang tinig ay kumakalat sa buong harden, nagdadala ng pag-asa at kaligayahan sa lahat ng nakarinig. Sa di kalayuan, sa Bohol, ang tunog ng kampana ng lumang simbahan ay marahang umalingaw-ngaw sa hangin. Ito ay isang tunog ng pagpapala, ng bagong simula. Ang araw-araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay kahel at rosas ay nagsasama sa kalangitan. Isang pahiwatig na ang pinakamadilim na gabi ay palaging susundan ng pinakamaliwanag na bukang liwayway. Ang buhay ni Maya, na minsan ay nababalot ng kadiliman, ay ngayoy kumikinang sa sarili nitong liwanag, isang patunay na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Ang mga buwan ay lumipas na parang banayad na alon, nagdadala ng sariwang hangin sa buhay ni Maya. Ang dating mansyon ng mga Villanueva ay hindi na isang lugar ng pighati at pantataksil, kundi isang kanlungan ng pag-asa. Ang mga silid na minsan ay puno ng kasakiman ay ngayoy napupuno ng halakhak ng mga bata at ng mga bulong ng pagpapagaling ng mga kababaihan. Ang Mireas Haven, Foundation for Resilient Women and Children, ay naging testamento sa kapangyarihan ng pangbangon mula sa abo. Si Maya, na ngayon ay mas masaya at mas buo, ay namumuno sa santuaryong ito. Oo, natawad na ang puso ni Maya. Ngunit hindi ito nang yahulugang kinalimutan niya ang lahat ng sakit. Ang pagpapatawad para kay Maya ay hindi para kay Carlo o Doña Carmen, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay ang paglaya mula sa bigat ng galit at pot na matagal niyang dinala. Natagpuan niya ang kapayapaan sa pagtanggap na ang mga taong nanakit sa kanya ay binayaran na ang kanilang mga kasalanan sa sarili nilang paraan. Nakita niya ang pagkasira ni Carlo at ang pagkakakulong ni Doña Carmen sa sarili nilang katawan at konsensya. Iyon na ang pinakamalupit na hustisya. Ang mga larawan ng kanilang pagbagsak ay hindi na nagdudulot ng kagalakan sa kanya, kundi isang tahimik na pag-unawa sa siklo ng buhay at karma. Wala nang huling pagtutuos. Wala nang pagmamalaki. Tanging ang pagtanggap. Ganap na kapayapaan ang natagpuan ni Maya. Ang kanyang buhay ay naging isang buong obra maestra ng pagmamahal at paglilingkod. Sa tabi niya ay si Gabriel, ang lalaking nagpakita sa kanya na ang pag-ibig ay hindi lamang isang matamis na salita, kundi isang matatag na pundasyon ng tiwala at respeto. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang tahimik na sumpaan na binuo sa pag-unawa at paggalang. Walang bahid ng pagmamadali o pagmamay-ari. Hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang piling, natagpuan niya ang isang kapayapaan na mas malalim pa sa anumang kayamanan. Isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa sikat ng araw na dumadampi sa kanyang mukha. At bawat gabi ay nagtatapos sa mga bisig ng lalaking nagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon sa pag-ibig. Ang kwento ni Mireya na naging Maya ay isang matinding paalala na ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway,
kundi ang pagbangon mo mula sa pinakamadilim na kailaliman. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakukuha sa paghihigante, kundi sa kakayahang magpatawad, magpagaling, at muling buuin ang kanyang sarili ng mas matatag at mas may pagmamahal. Ang pagkawala ay maaring maging simula ng isang bagong paglalakbay, at ang sakit ay maaaring maging gasolina ng isang mas makulay na kinabukasan. Ang buhay ay puno ng mga unos, ngunit sa bawat bagyo, mayroong pag-asa, pag-ibig, at isang pagkakataon upang bumangon at sumikat ng mas maliwanag kaysa dati. Sa ilalim ng malinaw na kalangitan ng Bohol, kung saan nagsimula ang lahat, isang bagong sentro para sa mga kababaihan ang unti-unting lumalaki, pinapatakbo ni Maya at pinoprotektahan ni Gabriel. Ang tunog ng kampana ng lumang simbahan ay marahang umalingaw-ngaw sa hangin, isang paalala na ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa gitna ng pinakamalaking pagsubok. Ang aras ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw, nagpinta ng mga kulay kahel at rosa sa kalangitan, habang si Maya ay nakatayo sa isang burol, yakap-yakap si Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang buhay ay naging isang makulay na tela ng pagmamahal, pagpapatawad, at walang hanggang pag-asa. Ang Mireya na minsan ay nababalot ng kadiliman ay ganap ng lumaya, at ang kanyang kwento ay mananatiling inspirasyon sa lahat ng mga pusong nangangarap ng pagbangon.